Magandang araw mga lolo at lola. Mahal na mahal ko kayo at alam ko kung gaano kayo kahirap nagtatrabaho noon sa bukid, sa opisina, sa pabrika para maibigay ang pinakamahusay sa inyong pamilya. Ngayon handa akong ibahagi sa inyo ang pinakamahalagang balita ngayong Mayo 2026. Ang inyong pensyon na inyong pinaghirapan sa loob ng maraming taon ay maaaring tumaas ngayon. Natuklasan namin na may bagong patakaran ang SSS at GSIS na nagbibigay daan sa 6,000 buwanang pensyon plus karagdagang cash para sa mga karapat-dapat na miyembro. Kaibigan, ito ay toto. Kaya naman pakinggan ninyo ng mabuti ang lahat ng sasabihin ko ngayon dahil ang impormasyong ito ay para sa inyong proteksyon at kapakanan. Mga kaibigan, simulan natin sa pinakamahalagang tanong. Totoo ba talaga ang 6,000 na pensyon plus extra cash? Ang sagot ay oo. Ngunit may mga kondisyon at proseso na dapat ninyong maunawaan. Hayaan ninyo akong ipaliwanag ito ng hakbang-hakbang. Una, ang bagong patakaran sa pensyon ngayong 2026. Noong nakaraang taon, naipasa ang Republic Act na nagtatakda ng minimum na 6,000 buwanang pensyon para sa mga SSS pensyonado. Ngayong Mayo 2026, ito ay opisyal na nang isinasagawa. Ang dating minimum na pensyon ay 2,000 lamang. Ngunit sa bagong batas, 3 beses na itong tumaas para sa mga miyembro ng GSI. Kaya ng mga dating government employees, ang kanilang minimum basic pension ay nakaset na rin sa mas mataas na antas batay sa kanilang years of service at average monthly compensation. Pangalawa, ang extra cash. Ano ito at saan nanggagaling? Bukod sa regular na pension, mayroon ding tinatawag na 13th month pension na karaniwang ibinibigay sa Disyembre. Ngunit ngayong taon, may espesyal na advanced release para sa ilang miyembro. Mayroon ding tinatawag na cost of living allowance COLA na kasama na sa bagong computation ng SSS. Para sa mga GSIS pensyonado, mayroon silang pension enhancement na nagdadagdag ng hanggang 500 bawat buwan depende sa kanilang salary grade noong aktibong nagtatrabaho. Ito ang extra cash na pinag-uusapan natin ngayon at karapat-dapat kayo sa ito kung natutugunan ninyo ang mga kinakailangan. Pangatlo, ang staggered release schedule ngayong Mayo 2026. Isa sa pinakamahalagang bagay na dapat ninyong malaman ay ang staggered release schedule. Hindi sabay-sabay inilalabas ng SSS at GSIS ang lahat ng pension para maiwasan ang pagsiksikan sa mga bangko at bayad centers. Ang schedule para sa Mayo 2026 ay ito. Ang mga pension na ang huling digit ng SSS o GSIS number ay 1 to 2 ay matatanggap ang kanilang pensyon sa ikaw hanggang ika-F ng Mayo. Ang digit na 34 ay ika hanggang ika-10. Ang digit na 56 ay ika-11 hanggang ika-15. Ang digit na 78 ay ika-16 hanggang ika-20. At ang digit na 9 na 0 ay ika-21 hanggang ika-25 ng Mayo 2026. Kaya naman bago pa man kayo pumunta sa bangko o sa ATM, tingnan muna ang inyong SSS o GSIS number para malaman kung kailan ang tamang araw para sa inyo. Pang-apat, ano ang ACOP at bakit mahalaga ito? Marahil ay narinig na ninyo ang salitang AOP o Annual Confirmation of Pensioners. Ito ay isang mahalagang proseso kung saan kailangan ninyong patunayan bawat taon na kayo ay buhay pa at natatanggap ang inyong pensyon. Kung hindi kayo nag-AOP ngayong taon, posibleng mapigilan ang inyong pensyon. Ang deadline para sa ACOP ngayong 2026 ay iba-iba depende sa inyong birth month. Para sa mga ipinanganak sa Enero hanggang Hunyo, ang deadline ay Hunyo 30, 2026. Para sa mga ipinanganak sa Hulyo hanggang Disyembre, ang deadline ay Disyembre 31, 2026. Kaya naman kung hindi pa kayo nag-ACOP, gawin na ito ngayon para hindi maputol ang inyong pensyon. Ngayon, para mas madali ninyong maintindihan, hayaan ninyo akong magbigay ng 3 tunay na halimbawa ng aming mga kababayan. Halimbawa 1, si Lola Nena. 68 taong gulang, SSS pensyonado. Si Lola Nena ay nagtrabaho bilang cashier sa isang grocery store sa loob ng 22 taon. Ang kanyang average monthly salary credit MSC ay 12,000. Noong nakatanggap siya ng kanyang unang pensyon, 5 taon na ang nakakaraan, 3,200 lamang ito bawat buwan. Ngayong Mayo 2026 dahil sa bagong batas,
Ang kanyang pensyon ay automatikong naging 6,000 ang bago at mas mataas na minimum na halaga. Ito ay dagdag na 2,800 bawat buwan para kay Lola Nena. Kalkulasyon para kay Lola Nena. Basic monthly pension BMP 3,200 dati. Bagong minimum pension 6,000 dagdag bawat buwan 12,800. Sa isang taon, 2812 ANS 3,600 na dagdag na kita para kay Lola Nena. Isipin ninyo 30,600 sa isang taon. Ito ay maaaring magamit para sa gamot, pagkain at pag-aaral ng mga apo. Halimbawa, 2. Si tatay earning 71 taong gulang, GS pensionado. Si tatay earning ay naglingkod bilang guro sa elementarya sa loob ng 30 taon. Ang kanyang last salary bago mag-retire ay 25,000. Bawat buwan, siya ay GSIS miyembro at ang kaniyang basic monthly pension ay 14,500. Bukod sa kanyang regular na pension, siya ay karapat-dapat sa pension enhancement ng GSIS dahil sa kanyang matagal na serbisyo. Ang dagdag na benepisyo para sa kanya ay 1,200 bawat buwan. Kalkulasyon para kay tatay earning basic monthly pension, 14,500 pension enhancement plus COLA cost of living allowance plus 500 kabuang buwan ng kita. 16 damon 200, ito ay malaking pagbabago para kay tatay earning at sa kanyang pamilya at tandaan ang 13th month pension niya sa katapusan ng taon ay magiging 14,500 pa. Halimbawa, 3 si Lolo Carding 65 taong gulang bagong pensyonado. Si Lolo Carding ay kakatapos lang mag-retire ngayong Enero 2026 matapos ang 15 taon ng kontribusyon sa SSS bilang tricycle driver. Dahil maikli pa ang kanyang contribution years, ang kanyang computed pension ay 4,200 lamang. Ngunit dahil sa bagong batas, ang minimum na pensyon ay 6,000. Kaya kahit ang computed pension ni Lolo Carding ay 4,200, automatiko siyang makakatanggap ng 6,000 bawat buwan. Kalkulasyon para kay Lolo Carding. Comped pension batay sa contributions. 4,200 minimum na pensyon ayon sa bagong batas, 6,000 aktual na matatanggap. 6 ang mas mataas na halaga ang laging pipiliin. Espesyal na paalala para kay Lolo Carding. Dahil bago pa lang siyang pensyonado, kailangan niyang mag-akop sa susunod na taon para mapatunayan na buhay pa siya at aktibong tumatanggap ng pensyon. Kung hindi ito gagawin, maaaring mapigilan ang kanyang benepisyo. Mga lolo at lola, napakahalaga ng bahag ito. Pakinggan ninyo ng mabuti dahil maraming gustong manlamang sa inyo. Babalawano ang loan deductions, kluba at benefit offset. Maraming pensyado ang nagtataka kung bakit mas mababa ang kanilang natatanggap kaysa sa inaasahan. Ang sagot ay madalas na dahil sa tinatawag na CL-back or benefit offset. Ibig sabihin nito, kung may nababayarang utang kayo sa SSS tulad ng salary loan, calamity loan o emergency loan, automatikong ibabawas ito sa inyong pensyon bago kayo mabayaran. Halimbawa, kung ang inyong pensyon ay 6,000 at may natitirang utang kayo na 2,000 bawat buwan, matatanggap lang ninyo ay 4,000. Kaya naman bayaran na ang lahat ng inyong utang sa SS o GSI bago pa man mag-claim ng pensyon. Pumunta sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch para malaman ang inyong balance. Babalado, huwag mahulog sa mga scam. Sa kasalukuyan, maraming mga scammer ang nagpapanggap na SSS o GSIS representative para lukuhin ang mga pensyado. Narito ang mga palatandaan ng scam. Una, tatawagan kayo at sasabihin kailangan ninyong magbayad ng processing fee para matanggap ang inyong dagdag na pensyon. Huwag maniwala ang SSS at GSIS ay hindi humihingi ng bayad para sa mga benepisyo. Pangewa, ipagpadala sa inyo ng text message na may link na hahanguin ng inyong personal na impormasyon. Huwag i-click ang anumang link na hindi galing sa opisyal na website ng SSS, www.ss.gov.ph o GSIS, www.gss.gov. Pangatlo, merong magbibigay ng espesyal na alok kung magbibigay kayo ng inyong ATM card at PIN. Huwag ibigay ang inyong PIN sa kahit sino. Babala 3. Ang akop, huwag kalimutan. Tulad ng aming sinabi kanina, ang occupation of pensioners ay mandatory. Kung hindi kayo nag-akop sa loob ng itinakdang panahon, mapipigilan ang inyong pensyon hanggang sa makapag-akop kayo.
maaari kayong mag-akop sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch sa pamamagitan ng MySS app o sa mga designated na bayad centers. Huwag hayaang maputol ang inyong pinaghirapang pensyon dahil sa isang simpleng prosesong ito. Para sa mga lolo at lola na komportable sa paggamit ng smartphone, mayroon kayong dalawang napakagandang digital na kasangkapan. Para sa mga SSS pensyonado, ang MySS app ay i-download ang MySS app sa inyong Android or iPhone. Libre ito. Sa app na ito, maaari ninyong tingnan ang inyong monthly pension amount. I-check kung may loan deductions. Makita ang payment history at i-perform ang ACOP nang hindi na kailangang pumunta sa branch. Para mag-register, kailangan ninyo ang inyong SSS number, email address at mobile number. Kung hindi kayo marunong mag-setup, humingi ng tulong sa inyong mga anak o apo, ito ay napakasimple para sa mga GC pensyonado, ang GC Zone. Ang GSI Zone ay ang online portal ng GSIs na accessible sa www.gsis.gov. Dito, maaari ninyong makita ang inyong pension details, mag-apply ng loans at i-track ang status ng inyong mga benepisyo. Tips para sa personal na pagbisita sa branch. Kung mas komportable kayong pumunta sa branch ng personal, narito ang aming mga payo para makatipid ng oras at lakas. Una, pumunta bago mag-8 ng umaga. Maraming tao sa SSS at GSIS branches lalo na sa simula ng buwan. Kung maaga kayong dumating, makakaiwas kayo sa matagal na pila. Pangalawa, gamitin ang priority lane para sa mga senior citizen. Ito ay inyong karapatan bilang isang lolo o lola. Huwag mahiyang humingi ng priority number. Pangatlo, magdala ng lahat ng kinakailangang dokumento, valid ID, UMID card kung mayroon, at ang inyong pension passbook o ATM card. Mas mabilis ang transaksyon kung kumpleto ang inyong mga papeles. Pang-apat, kung kaya iwasan ang pumunta sa 1st at 15th ng buwan, ito ang pinakaabalang araw sa lahat ng bayad centers at SSS branches. Mga lolo at lola, mga bayani ng aming pamilya at ng ating lipunan. Nais ko lang ipaalala sa inyo isang napakahalagang bagay. Ang pensyong ito ay hindi regalo. Ito ay inyong pinaghirapan sa bawat araw na kayo ay pumasok sa trabaho, sa bawat kontribusyon na inyong ibinayad, sa bawat sakripisyo na inyong ginawa para sa inyong pamilya, kayo ay nagtatayo ng pundasyon ng benepisyong ito. Kaya naman, huwag mahiyang i-claim ang lahat ng karapat-dapat sa inyo. Ang 6 buwanang pension, ang extra cash na benepisyo, lahat ito ay para sa inyo. Kailangan lamang ninyong malaman ang tamang proseso, maiwasan ang mga scam at tiyaking natutupad ang mga kinakailangan tulad ng ACOP. Kung natutunan ninyo ang isang bagay mula sa video na ito, pakibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na lolo at lola rin. Baka mayroon sa kanilang hindi pa alam ang impormasyong ito at ang pagbabahagi ninyo ay maaaring magbigay ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. I-like ang video na ito, i-share sa inyong mga grupo at i-subscribe sa aming channel para lagi kayong updated sa mga bagong benepisyo, patakaran at tips para sa mga senior citizen. Ang bawat bell notification na inyong inuon ay nagpapaalam sa inyo ng impormasyong nagpoprotekta sa inyong pera at kalusugan. Mahal ko kayo mga lolo at lola. Salamat sa inyong panunood. Hanggang sa susunod, ingatan ninyo ang inyong sarili at huwag kalimutang i-claim ang lahat ng inyong mga karapatan.